Kamusta everyone? Yvonne here. And today we're going to go over if HubSpot is going to be a good solution for small businesses. Magdi-deep dive tayo sa HubSpot at i-cover natin yung mga features at pati na rin yung pricing nito para malaman kung swak ba talaga to para sa'yo. So tara na, simulan na natin. Bago tayo mag-jump in sa platform, define muna natin kung ano yung HubSpot. Ang HubSpot ay isang centralized CRM na tumutulong para ma-store nyo lahat ng company records, contact records at deal sa isang lugar. So in this case, isipin nyo yung HubSpot CRM bilang mitochondria ng cell. At sa CRM na to, may iba't ibang hubs na pwede kayong i-attach. At bawat isa ay may unique na features. Kunwari, yung features nito nagre-range mula sa marketing, sales, service, content, operations, at marami pang iba. Depende sa kung ano yung gamit nyo. Ang mga hubs na to nakalagay sa taas ng CRM. Dahil dito, anumang klase ng marketing ang ginagawa natin, pwedeng gamitin ang information na nasa CRM para gawing mas personalized ang approach. Ganong logic din ang pwede mong i-apply para sa sales operations. Depende kung ano ang gamit nyo. Kasi at the end of the day, ang goal ng HubSpot platform ay kunin ang isang taong hindi pa nag-interact sa website nyo. Isang totally anonymous visitor at matrack ang buong journey nila mula sa pagiging prospect hanggang maging client at eventually promoter ng brand nyo. Lahat ng interactions like link clicks or communications nila sa sales team nyo ay pwedeng ma-store sa loob ng HubSpot platform. Dahil dito, mas madali para sa lahat na makita at maintindihan kung ano talaga yung nangyayari. Now, you may be asking yourself, so tara, pasukin natin yung HubSpot portal. Kapag nasa loob na tayo ng portal, makikita mo sa left-hand side ang navigation bar na may iba't ibang options mula sa CRM, marketing, content, commerce, automations hanggang sa reporting. Now, tignan natin kung anong itsura nito sa pinaka-basic na level. Kapag pumunta tayo sa company records at nagbukas ng isa, makita natin lahat ng information about sa specific na company like domain name, industry, sino ang company owner, anong klase ng kumpanya to, pati na rin ang city, state at region nito. Lahat ng information na makikita nyo dito sa harap nyo ay pwedeng i-customize depende sa kung anong kailangan nyo. Para gawin yan, pwede nyo i-click yung actions dito at pumunta sa customize properties. Or pwede rin kayo pumunta sa settings kung saan pwede nyo i-customize ang buong company record at paano magiging itsura nito. Pwede nyo rin gawin ang parehong process para sa contact record or deal record. Depende sa kailangan nyo. Pero para sa company record, lahat ng communication nyo with that specific company ay makita dito sa gitna. At pwede nyo pang i-filter ang mga activities na gusto nyong makita. At yung activity na yan, pwedeng kahit anong gusto nyo mula sa calls, emails, tasks, o kahit LinkedIn messages. Lahat ng yan kaya nyong gawin sa loob ng HubSpot platform. Ang cool sa platform na to ay parang lahat ng bagay ay konektado. For example, may kita nyo dito na si Steven Gonzalez ay naka-associate sa specific na company na to as kanilang National Sales at Marketing Director. Bukod pa doon, may kita rin natin na may malaking deal na nakalink dito at tinatawag na big money. Kaya mukhang pwede natin tong i-chase down. Lahat ng mga bagay like tickets, payment links, iba't ibang companies, subscriptions at payments ay naka-associate sa isang company. May kita mo ito dito sa right-hand side. And again, lahat ng nakikita nyo sa right-hand side ay pwedeng i-customize depende sa kung anong gusto nyong makita. For example, maraming businesses na nakausap ko, nilalagay nila yung QuickBooks nila dito. Depende na talaga kung anong kailangan nyo. Pero para sa karamihan ng trabaho nyo, like mag-send ng emails, magpadala ng proposals, or mag-maintain ng company records, boom, kaya nyo gawin lahat yan sa isang platform. At yun lang ang kailangan nyo. Kasi madalas kapag hiwa-hiwalay yung mga system, may coding system dito, tapos may ibang email system doon. Ang daming bagay na nawawala or nalilito along the way. Kaya kung nasa isang lugar lang lahat, mas may iwasan nyo na may mga bagay na hindi mapansin or malampasan. Depende sa plan na meron kayo. Sobrang daming options na pwedeng gamitin. Mula sa campaigns, emails, pag-connect ng social media accounts, pag-run ng ads, paggawa ng forms, or kahit ang makita yung buyer's intent at kung sino ang nag-interact sa website nyo. Ang pinaka-best part, lahat ng platform na to ay drag and drop lang. Hindi nyo na kailangan ng kahit anong knowledge sa programming or coding. Sobrang dali, gaya ng pag-modify ng email na to. Sa left-hand side, may iba't ibang drag and drop attachments na pwede nyong idagdag. For example, kung gusto nyong palitan ang team building at gawing big money, simple lang, itype mo lang. Kung anong gusto mong gawin, boom! Pwede mo tong modify ayon sa gusto mo. Ang maganda sa HubSpot, kahit nasa professional plan to, ay kaya nitong ipakita yung attribute revenue. Kung ano talaga yung nagdadala ng pera sa inyo at kung ano hindi. Sa ibang platforms, madalas click rates at open rates lang ang pinapakita. Pero sa HubSpot, literal na makikita nyo kung magkano ang kinikita nyo at kung ano ang nag-convert para mag-check out ang isang tao. Sobrang crucial ng information na to dahil pinapakita nito kung anong dapat nyong i-focus at kung ano yung pwede nyong i-cut short. At kung gusto nyong mag-modify or malaman kung anong klaseng reports ang gusto nyong i-run, pumunta lang kayo sa dashboard option dito. Sa loob ng dashboards, pwede nyong pagsama-samahin lahat ng mga reports para makita nyo sa iisang centralized na lugar. Kung pupunta tayo sa email dashboard, makikita nyo na may iba't ibang reports when it comes to emails. Kasama dito yung email conversions, average response time, at email closed. Maraming options dito at pwede nyo tong i-customize ayos na gusto nyo. Pero yung level ng customization ay nakadepende sa plan na gamit nyo. Kasi iba't ibang features ang available sa bawat plan. Kung tutusin, lahat ng features ay meron sa HubSpot. May tools para sa automations, collecting payments, hosting websites, hosting podcasts,
pati na rin ang pag-track ng SEO at marami pang iba. Pero syempre nakadepende to sa tier na gamit nyo. Dahil maraming hubs ang HubSpot, bawat isa ay may unique feature. For example, pwede kang nasa marketing professional habang naka-sales starter plan ka rin. Depende kung anong hub ang kailangan nyo. Pwede itong i-mix and match based sa pangangailangan nyo. Pero ang suggestion ko, mag-opt-in kayo sa starter customer platform. Bakit? Kasi nasa $15 per month per seat lang to kapag annual yung bayad. At kung monthly naman, $20 per seat. Sobrang sulit nito kasi kasama na lahat ng hub sa starter level. Na perfect lalo na kung nagsisimula pa lang kayo. Kung gusto nyo naman i-compare ang iba't ibang plans side by side, for example, gusto nyo i-compare yung starter plan sa professional plan para malaman kung alin ang mas bagay sa inyo, simple lang. Punta lang kayo sa marketing dito. Kapag interesado kayo sa marketing side ng HubSpot, mag-scroll down lang. Tapos makikita nyo yung properties at features na naka-side by side comparison. Wala na tayong oras para pag-usapan ng bawat feature isa-isa. Pero long story short, kung plano nyong mag-scale, mag-expand ng team at kailangan nyo ng mas maraming automation sa process nyo, doon ko may re-recommend ang professional plan. Ang professional plan ay nag-offer ng automation para sa maraming workflows nyo. Kaya mas madali ang pag-attract ng clients at pag-drive ng revenue. Pero kung gusto nyo munang mag-explore sa platform nang hindi magastos ng sobra, ang suggestion ko ay mag-opt-in sa starter customer platform. Sa halagang $20 per month, may access ka na sa lahat ng starter hub features na sobrang helpful habang nag-grow ang business mo. Kung isa kang small business owner, pag-usapan natin ang ilang pros at cons ng HubSpot. Una sa pros, ang HubSpot ay isang all-in-one platform, kaya ito ang magiging one-stop shop para sa lahat ng business needs mo. Kung may customer support team, sales team, at marketing team kayo, lahat sila pwedeng mag-work sa isang lugar. Dahil dito magkakaroon sila ng total visibility kung ano nang nangyayari sa mga customers nyo. Bukod pa dyan, sobrang simple gamitin ng platform, kaya hindi nyo kailangan mag-alala tungkol sa steep learning curve. Nagpo-provide to ng detailed analytics at maganda pa. Kaya nitong sumabay sa pag-grow ng business mo. Hindi mo kailangang mag-worry na baka ma-outgrow mo ang system. Kaya nga maraming malalaking organizations, pati na yung mga publicly traded companies, ang gumagamit ng HubSpot platform. Pagdating naman sa cons, ang madalas na nababanggit ng marami ay ang presyo ng HubSpot. Hindi ito yung pinakamurang solution. At ang dahilan ay dahil sobrang powerful ng platform na ino-offer nila. Kaya kung naghahanap kayo ng mas budget-friendly option, baka mas okay mag-check ng ibang CRM platform. Isa pa sa malaking cons na madalas banggitin. At baka hindi naman ito masyadong applicable sa inyo. Pero para to sa mga companies na nasa Series B or C funding stage, ay ang customization. When it comes sa mga bagay na may kinalaman sa programming, hindi ganun ka-customizable ang HubSpot kumpara sa ibang platform. Isa pang con na naririnig ko mula sa iba tungkol sa platform ay yung ease of use nito. Kahit straightforward naman ang platform kapag nasanay ka na, gaya ng nakita nyo kanina, drag and drop lang at walang coding na kailangan. May mga features na sa simula ay medyo nangangailangan ng learning curve. Habang natututunan nyo yung system at iba't ibang hubs, dito pwedeng medyo challenging sa umpisa. Pero promise, kapag na-master nyo kung paano gumagana yung system, siguradong magugustuhan nyo to. At kung gusto nyo subukan ng platform, i-click nyo lang yung link sa description para magamit yung CRM ng libre. Pag na-click nyo na yung link, kailangan nyo lang gawin is i-press ang Get Started for Free. Nagawa tayo ng bagong account. I-enter nyo lang yung email na gusto nyo gamitin para sa account nyo. Pagtapos, i-verify nyo to. I-press yung next, i-set up ang password, at ilagay yung first and last name nyo. Sagutin lang ilang basic questions dito na makakatulong para mas madaling ma-setup ng HubSpot team ang platform para sa inyo. Ang company name natin ay Test Company. Tayo lang ang gagamit. At ang website natin ay mywebsite.com. Kapag nilagay nyo lahat ng information na yan, ready to rock na kayo. Ngayon, depende kung anong focus nyo. Pwede nyo iset ang system para mas geared towards sales, marketing, or customer service. Pero kung gusto nyo mas ma-customize ang system, mas magandang piliin nyo yung manual setup. Press nyo lang yung skip dito. At pwede nyo ring idagdag yung mga teammates nyo kung gusto nyo. Boom! Ready to rock na kayo. So in conclusion, yes, ang HubSpot ay sobrang ganda at useful na solution para sa small at medium teams. At tandaan, kung gusto nyong subukan ng platform mismo, nasa description ng link. Kung nakakuha kayo ng value mula sa video na to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe for more content like this. Sobrang laking tulong nito para sa channel. Till next time, peace!